Sa gitna ng naglalakihang alegasyon ng korupsyon sa flood control projects na umabot sa bilyon-bilyong piso, naging sentro ng usapan si Hart Evangelista matapos madawit ang pangalan ng kanyang asawa, si Senator Chase Escudero, sa nasabing kontrobersya. Sa gitna ng matinding pambabatikos at pagkwestiyon sa kanyang katahimikan, nagsalita na si Hart upang ipagtanggol ang sarili at linawin ang mga maling akusasyon. Matapos ang trilyon-peso march noong September 21, 2025, isang malawakang protesta laban sa korupsyon kung saan maraming artista ang nakiisa. Agad napansin ng netizens ang hindi pagdalo ni Hart sa naturang pagtitipon. Lalong umigting ang mga batikos nang lumabas ang balitang may kaugnayan ang asawa niyang si Cheese sa mga proyekto ng flood control. Ayon sa ulat, si Lawrence Lubiano, isang kontraktor at kaibigan ni Cheese, ay nagbigay ng 30 million pesos bilang campaign donation. Si Lubiano ang may-ari ng Centerways Construction and Development, isa sa mga kumpanyang pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sangkot umano sa maanumalyang proyekto. Sa kanyang Instagram live noong September 23, ipinaliwanag ni Hart ang kanyang panig. Mariin niyang itinanggi na kaya siya hindi dumalo sa rally ay dahil sa kanyang asawa. Ayon kay Hart, may mga taong nagbanta na huhubaran siya kung pupunta siya sa nasabing pagtitipon, dahilan kung bakit pinili niyang hindi dumalo. I'm not in the rally is because you said, a lot of people said, nahuhubaran niyo ako kung pupunta ako sa rally. How cruel can you be? What did I do? Emosyonal niyang sinabi, "How cruel can you be? What did I do? I've done nothing but be a hardworking citizen." Dagdag pa niya, nakakapanlumo na nagiging political tool of entertainment siya ng mga tao sa gitna ng issue. Binanggit din ni Hart na may prenuptial agreement sila ni Cheese, at hiwalay ang kanilang mga ari-arian. Ayon kay Hart, ang yumaong Senadora Miriam Defensor Santiago mismo ang nag-udyok sa kanya na magkaroon ng prenup bago ikasal. "What is mine is mine. What's his is his," paliwanag niya, upang patunayang kaya niyang tustusan ang kanyang sariling luho at pamumuhay mula sa kanyang sariling kita. Nilinaw rin ni Hart na ang kanyang mga luxury items at international travels ay bahagi ng kanyang trabaho bilang social media influencer at brand collaborator. Libre niyang natatanggap ang ilang gamit, habang ang iba naman ay bahagi ng kanyang kontrata sa mga kilalang luxury brands. Sa huli, nanawagan si Hart na tigilan na ang pambabatikos at ang pagdawit sa kanya sa isyong hindi siya sangkot. Ipinahayag niya ang kagustuhan na makita ang pagbabago sa bansa, at nanalangin na gabayan ng Diyos ang mga lider ng Pilipinas upang gawin ang tama. Anya, do not stay silent. Speak up.